1,235 piso. Iyon ang kabuuan. Iyon ang lahat. Ang mga lukot na papel na pera at ang ilang piraso ng barya ay tila nanliliit sa ibabaw ng kanilang maliit na lamisang gawa sa kawayan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nag-iisang bumbilya, binilang muli ni Arabella Cruz ang pera, umaasang may mahimalang magbabago. Ngunit nanatili itong 1,235 piso. Sa tabi nito ay ang isang mahabang listahan, gamot ni Tatay Ben, baon ng 4 niyang kapatid para sa 1 linggo, bayad sa kuryente na malapit ng maputol, at ang puhunan para sa pandesal at sorbetes na ilalako niya mamaya. Nangunot ang kanyang noo. Ang listahan ay isang mahabang ilog ng pangangailangan. Ang pera sa kanyang palad ay isang patak lamang ng ulan na hindi kayang punuin kahit ang simula nito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, singbigat ng pasaning nakapatong sa kanyang mga balikat sa edad na 25. Ito ang kanyang ritual tuwing madaling araw, ang pagharap sa malupit na katotohanan ng matematika. Ang pagbabawas, hindi ang pagdaragdag, ang laging resulta. Bawat sentimo ay may kaakibat na sakripisyo. Ang 35 piso ay maaaring pamasahe niya, ngunit maaari rin itong 2 piraso ng itlog para sa almusal ng mga kapatid niya. Laging may pagpipilian at laging pamilya ang kanyang pinipili. Laban lang, Ara, bulong niya sa sarili, isang dasal at isang utos na sabay. Para sa kanila. Pinilit niyang humiti kahit pa nararamdaman niya ang pag-akyat ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Tumayo siya at sinimulang ihanda ang mga lalagyan ng pandesal at ang lumang karito ng sorbetes na minana pa niya sa kanyang lolo. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, mabilis at sanay. Walang oras para sa pag-aalinlangan. Walang puwang para sa pagod. Bago siya umalis, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Naabutan niya ang kanyang inay na nagpupunas sa noo ng kanyang Tatay Ben. Ang dati malakas at masiglang haligi ng kanilang tahanan ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili, nakahiga sa banig, payat ang katawan at hirap sa paghinga. Ang sakit sa puso na dulot ng pagkalugi sa kanilang munting karinderya ilang taon na ang nakalipas ay tila kumain hindi lang sa kanilang kabuhayan, kundi pati na rin sa kalusugan ng kanyang ama. Iyon ang sugat na pilit ginagamot ni Ara araw-araw, isang sugat na hindi nakikita ngunit laging sariwa. Alis na po ako, naitae, mahinang paalam ni Ara. Lumingon ang kanyang ina, may pilit na ngiti sa mga labing pagod. Mag-iingat ka, anak. Iginawi ni Mang Ben ang kanyang tingin kay Ara, at sa mga mata nito ay nakita niya ang lungkot. Pabigat lang ako sayo, anak ti. Halos pabulong na sabi nito, bawat salita ay may kasamang hirap. Mabilis na lumapit si Ara at marahang hinawakan ang kamay ng ama. Ang balat nito'y manipis at malamig. Huwag po ninyong isipin yan, tay, sabi niya, pinatatatag ang kanyang boses. Hindi po kayo pabigat. Gagaling din po kayo. Magpapalakas po kayo, ha? Tumango lamang ang matanda, ngunit nakita ni Ara ang isang butil ng luhang namuo sa gilid ng mga mata nito. Dahan-dahan niya itong pinunasan bago siya tuluyang tumalikod, dala-dala ang imaheng iyon sa kanyang isipan, isang paalala sa dahilan ng kanyang bawat pagkayod. Ang simbahan ng Quiapo ay isang pusod ng ingay, pananampalataya at pagsusumikap. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay humahalo sa samyo ng sampagita, inihaw na mais at alikabok. Ang alingaw ng dasal mula sa loob ng simbahan ay sinasabayan ng sigawan ng mga nagtitinda sa labas. Dito sa magulong paraisong ito, itinutulak ni Ara ang kanyang kariton. Pandesal. Mainit na pandesal kayo dyan. 20 pesos, 10 piraso, sigaw niya, ang kanyang boses ay isa na lamang sa libo-libong tinig na naghahanap buhay. Sorbetes. Sorbetes na keso, chocolate. May mga bumibili, may mga tumatawad at may mga dumadaan lang. Tanghali na at tirik na ang araw. Pawis na ang kanyang likod at nanunuyo na ang kanyang lalamunan, ngunit hindi siya maaaring tumigil. Ang bawat benta ay isang maliit na tagumpay. Habang naglalakad siya sa isang masikip na eskinita, isang lalaking nagmamadaling nagsiselfone ang walang tinging bumangga sa kanyang kariton. Sa isang iglap, tumagilid ito. Ang mga supot ng pandesal ay nahulog sa maruming semento. Ang takip ng lalagyan ng sorbetes ay bumukas at isang malaking tipak ng sorbetes na keso ang gumulong sa sahig, mabilis na natunaw sa ilalim ng init ng araw. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Naku!
Ang lalaki ay napahinto at lumingon, mukhang gulat. Ay, sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Isang pamilyar na inis at pagkadismaya ang kumalat sa dibdib ni Ara. Halos 200 piso rin ang nawala sa kanya. Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang sama ng loob, isang tinig ang namagitan. Ayos ka lang ba, miss? Napalingon si Ara. Isang lalaki ang lumapit mula sa gilid. Nakasuot ito ng simpleng kulay abong t-shirt, kupas na maong na pantalon, at safety boots na may mga putik pa. Ang mga braso nito ay matipuno, at ang mukha ay may bakas ng pagod mula sa trabaho, ngunit ang mga mata nito ay kalmado at nag-aalala. Hayaan mo na yon, sabi ng lalaki, ang boses ay malumanay ngunit may bigat, tinutukoy ang nagmamadaling nakabangga na ngayon ay naglaho na sa dami ng tao, matapos mag-iwan ng isang mabilis na sorry. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Napatingin si Ara mula sa natapong paninda patungo sa lalaki. Sa Quiapo, ang bawat isa ay para sa kanyang sarili. Ang tulong na walang hinihintay na kapalit ay isang pambihirang bagay. Yumuko ang lalaki at sinimulang pulutin ang mga supot ng pandesal na hindi pa nadudumihan. Nako, wag na po, sir. Nakakahiya, mabilis na sabi ni Ara, at siya na mismo ang yumuko para damputin ang mga gamit. Kaya ko na po. Hindi yan, sagot nito, at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang simpleng ngiting iyon ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa magulong paligid. Tulungan na tayo. Mas mabilis kung dalawa. Walang nagawa si Ara kundi hayaan siya. Habang inaayos nila ang mga natirang paninda, hindi niya maiwasang pagmasdan ito. Ang mga kamay nito ay magaspang, patunay ng mabigat na trabaho, ngunit ang paraan ng pagpulot nito sa bawat piraso ng tinapay ay maingat, na para bang ginto ang mga ito. Sayang puhunan din iyon, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip, habang tinitingnan ang mansa ng natunaw na sorbetes sa semento. Rico nga pala, sabi ng lalaki, inilahad ang isang kamay matapos nilang maitayo ng maayos ang kariton. Nag-atubili si Ara sandali bago tinanggap ito. Ara! Ang palad ni Rico ay mainit at magaspang, ngunit ang hawak nito ay magaan. Nang maghiwalay ang kanilang mga kamay, may kung anong init na nanatili sa palad ni Ara. Heto, sabi ni Rico at dumukot ito ng pera mula sa bulsa. Pabili ako. Lahat ng natirang pandesal. Napatingin si Ara sa halos 3 supot ng pandesal na natira. Seryoso po kayo? Ang daming yan. Tumango si Rico. Para sa mga kasama ko sa construction. Gutom na iyon, paliwanag niya. At isang baso ng sorbetes na tsokolate, kung may natira pa. Tila nabunutan ng tinik si Ara. Ang perang nawala sa kanya dahil sa natapong paninda ay mababawi at may tubo pa. Mabilis niyang inayos ang mga supot at kumuha ng sorbetes. Inabot niya ito kay Rico. Habang inaabot ni Rico ang bayad, mga lukot na papel, tulad ng perang binibilang niya kaninang madaling araw, ay muling nagsagi ang kanilang mga kamay. Sa pagkakataong ito, isang pamilyar na kuryente ang dumaloy sa kanyang braso, sapat para bahagya siyang mapaatras. Salamat, sabi ni Rico, dala-dala ang mga supot ng pandesal sa isang braso habang hawak ang baso ng sorbetes sa kabila. Mag-iingat ka, Ara. Tinawag siya nito sa pangalan. May kung anong kakaiba sa pandinig niya roon. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, habang pinapanood si Rico na maglakad palayo at maglaho sa gitna ng mga tao. Naiwan siyang nakatayo roon, hawak ang pera sa kanyang kamay, ang puso niya ay tila nag-uunahan sa pagtibok. Ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang init na kumalat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas na parang isang panaginip. Nagpatuloy si Ara sa paglalako, ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa lalaking nagngangalang Rico, sa kalmado nitong mga mata, sa magaspang ngunit maalaga nitong mga kamay, at sa ngiting nagbigay liwanag sa kanyang magulong mundo. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, ang pamilyar na pagod ay naroon pa rin sa kanyang mga kalamnan, ngunit tila mas magaan ang kanyang pakiramdam. Dahil sa binayad ni Rico, nakabili siya ng sapat na ulam para sa hapunan at kaunting prutas para sa kanyang ama. Mukhang maganda ang araw mo, anak, puna ng kanyang ina habang nakangiti silang nagsasalo-salo sa hapagkainan. Umiti lang si Ara bilang tugon. Paano niya ipapaliwanag ang isang sandaling engkwentro na nagpabago sa takbo ng kanyang buong araw?
Nang mahiga na siya sa kanyang maliit na banig, ang mga mata ay nakapikit, ngunit ang diwa ay gising na gising. Ang imahe ni Rico ay paulit-ulit na bumabalik. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso, isang pag-asang hindi lamang tungkol sa pera o sa paggaling ng kanyang ama. Ito ay isang bagay na para sa kanya. At sa sandaling iyon, habang niyayakap niya ang mumunting kagalakan, isang malakas na ubo mula sa kabilang kwarto ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng isang gulat at takot na sigaw mula sa kanyang ina. "Ah! Ang tatay mo! Tulong!" Bumangon si Ara na parang kidlat. Ang lahat ng init at pag-asa na naramdaman niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagielong takot. Patakbo siyang pumasok sa silid ng mga magulang. Naabutan niya ang kanyang ama na nakahawak sa dibdib, ang mukha ay namumutla, at hirap na hirap itong huminga. Ang kanyang ina ay umiiyak habang tinatapik ang likod nito. Ang mga nakababata niyang kapatid ay nagising na rin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Gumuho ang mundo ni Ara. Sa tulong ng mga kapitbahay, naisakay nila ang kanyang ama sa isang tricycle at isinugod sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang bawat segundo ng biyahe ay tila isang walang hanggang pagdurusa. Pagdating sa emergency room, matapos ang paunang pagsusuri, isang nurse na may pagod na mukha ang lumapit sa kanila. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Ara. "Kailangan po muna ninyong mag-down payment sa cashier bago namin siya ma-admit at maasikaso ng tuluyan. 10,000 piso po." 10,000. Dinukot ni Ara ang lahat ng pera sa kanyang bulsa, ang pinagbentahan niya sa buong araw, kasama ang ibinayad ni Rico. Binilang niya ito sa nanginginig na mga kamay. 1,850 piso. Napatingala siya sa nurse, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang lahat ng kanyang pagod, ang bawat patak ng pawis, ang munting kislap ng pag-asa kanina, lahat ay naging abo. Ang bigat ng bawat barya sa kanyang palad ay hindi kailanman naging ganito kabigat at kasakit. Ang hangin sa loob ng boardroom ay manipis at malamig, artipisyal na pinalamig ng air conditioning system na walang tigil ang ugong. Sa labas ng floor-to-ceiling na salamin na bintana, ang tanawin ng Bonifacio Global City ay isang dagat ng bakal, konkreto, at ambisyon. Ngunit para kay Ricardo de Salvoze, ang lahat ng iyon ay isang malabong tanawin lamang. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa numerong nasa harap niya, isang projection ng quarterly financial report. Ang mga graph ay pataas, ang mga porsyento ay berde. Tagumpay. Iyon ang sinasabi ng lahat ng datos. Ang net profit margin ay tumaas ng 11% kumpara sa nakaraang quarter, sir, ulat ng kanyang chief financial officer, isang lalaking nasa edad 50 na may namumuong pawis sa noo, sa kabila ng lamig sa silid. Higit pa ito sa ating inaasahan. Tumango si Ricardo, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang mababakas na emosyon. "Ang inyong inaasahan, D.V. Jimenez, hindi ang sa akin," malamig niyang tugon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim, sapat upang manahimik ang buong lamesa. Ang operational expenses sa ilalim ng marketing department ay tumaas ng 4%. Bakit? Ang simpleng tanong ay tila isang malakas na dago. Ang lahat ng mata ay napabaling sa pinuno ng marketing, isang babaeng biglang namutla. Habang nagpapaliwanag ito, bahagyang lumipad ang isip ni Ricardo. Sa isang sulok ng kanyang utak, sa likod ng mga numero at porsyento, isang imahe ang biglang sumulpot, isang kariton ng sorbetes, mga supot ng pandesal na nakakalat sa maruming semento, at isang pares ng mga matang puno ng pagkadismaya, ngunit may hindi matatawarang dangal. "Ara!" Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa pulong. "Hindi ka tanggap-tanggap," putol niya sa paliwanag ng babae. "Hanapan ninyo ng solusyon. Ayokong makita ang numerong iyan sa susunod na ulat." Walang sinuman ang nangahas na sumagot. Tapos na ang pulong. Sa isang iglap, tumayo ang lahat na parang mga sundalong binigyan ng utos. Mabilis silang lumabas ng silid, nag-iiwan ng isang makapal na katahimikan. Naiwan si Ricardo na mag-isa, nakatitig sa syudad na tila pag-aari niya, ngunit pakiramdam niya iisa lamang siyang dayuhan dito. Ang anino sa likod ng makintab na salamin ay isang taong makapangyarihan, kinatatakutan, at lubos na nag-iisa.
Lumakad siya patungo sa kanyang personal na opisina, isang espasyong mas malaki pa sa buong bahay ni Ara. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad at ipinikit ang kanyang mga mata. At doon, sa dilim ng kanyang isipan, ang anino ng nakaraan ay muling nagpakita. Isang marangyang restaurant. Ang mahinang tunog ng violin. Ang kislap ng mga diamante sa liig ni Isabela Rostova, ang babaeng dapat sana ipakakasalan niya. Ang ganda nito ay perpekto, parang isang manikang porselana. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ngayon, sa kanyang alaala, ito'y mailason. "Excuse me for the moment, my love," sabi nito, hinagkan siya sa pisngi bago tumayo upang sagutin ang isang tawag sa cellphone. Nagtungo ito sa may balkonahe, iniisip marahil na hindi niya maririnig. Ngunit ang pandinig ni Ricardo ay laging matalas. Mula sa kanyang kinaupuan, narinig niya ang bawat salita, bawat pira-pirasong kataksilan na bumasag sa kanyang puso. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Isabela sa kausap nito sa telepono, ang tinig ay puno ng pananabik. "He is completely wrapped around the finger. Ang mga detalye ng DeSalvo merger, makukuha natin bago pa man ang kasal. Aangkinin natin ang lahat." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa kanyang baso ng alak. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagay ang namatay. Ang init ng pag-ibig ay napalitan ng isang nagyielong lamig. Ang tiwala ay naging abo. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na para sa mga taong tulad ni Isabela, siya ay hindi isang tao. Siya ay isang premyo. Isang kasangkapan. Isang susi sa mas malaking kayamanan. Kinabukasan, kinansela niya ang lahat. Ang kasal, ang engagement, ang lahat ng koneksyon niya kay Isabela. Walang eksena, walang komprontasyon. Isang malamig at pinal na desisyon na iniwan si Isabela na gulat at galit. At iniwan siya nito na wasak at walang tiwala sa sinuman. Dinilat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ang sakit ng alaala ay naroon pa rin, isang mapait na lasa sa kanyang dila. Iyon ang dahilan kung bakit niya nilikha si Rico, isang simpleng construction worker na walang maipagmamalaki kundi ang lakas ng kanyang mga braso. Isang pagsubok. Isang paraan upang makita ang tunay na kulay ng mga tao kapag wala ang kinang ng ginto at kapangyarihan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Isang secure na email ang naghihintay para sa kanya mula kay Mang Lito, ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad at private investigator. Ang subject, ulat, El Cruz. Nag-scroll siya sa mga litratong nakalakip. Mga candid shots ni Ara. Si Ara, itinutulak ang kanyang kariton sa ilalim ng sikat ng araw. Si Ara, nagpupunas ng pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Si Ara, nakangiti habang inaabutan ng sukli ang isang batang bumili ng sorbetes. Si Ara, matyagang nagbibilang ng barya sa pagtatapos ng araw. Sa bawat litrato, walang pagkukunwari. Walang artipisyo. Ang nakikita niya ay pagod, pagsusumikap, at isang uri ng ganda na hindi kayang tapatan ng kahit anong kolorete o mamahaling damit. Ito ang eksaktong kabaligtaran ni Isabela. Ngunit ang huling bahagi ng ulat ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Paksang A. Cruz, gabi, ika-negatibo 1-0 ng Oktubre. Isinugod sa ospital ng Maynila ang ama, si Benjamin Cruz, dahil sa atake sa puso. Kasalukuyang nasa emergency room. Pamilya, walang kakayahang magbayad ng paunang deposito na $1,000,000 para sa admission. Isang bigat ang dumagan sa dibdib ni Ricardo. Naisip niya ang itsura ni Ara kanina sa Quiapo, ang pag-asa sa mga mata nito matapos siyang bumili ng pandesal. At ngayon, ang pag-asang iyon ay tiyak na dinudurog ng malamig na realidad ng isang ospital. Naramdaman niya ang isang malakas na pagnanais na tumulong. Ang tumakbo papunta roon, iabot ang isang tumpok ng pera, at alisin ang lahat ng kanilang alalahanin. Ngunit ang anino ni Isabela ay muling bumulong sa kanyang isipan. Paano kung isa lang din siyang katulad niya? Paano kung sa oras na malaman niya ang katotohanan, pera rin pala ang habol niya? Ang pagdududa, na naging kanyang kalasag sa loob ng mahabang panahon, ay mahirap hubarin. Kailangan niyang malaman. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni MS Dizon, ang pinuno ng DeSalvo Foundation. Sir Ricardo, sagot ng babae sa kabilang linya, ang boses ay propesyonal at mahusay. Emma.
Dizon, simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging muli na namang malamig at may otoridad. Mayroon akong isang mahalagang ipag-uutos. May isang pasyente sa ospital ng Maynila, Benjamin Cruz ang pangalan. Gusto kong sagutin ng foundation ang lahat ng kanyang gastusin medikal. Lahat. Masusunod po, sir. Mayroon po ba kayong case file para masimulan namin ang proseso? Walang case file, sabi ni Ricardo. At iyon ang kasunod kong utos. Kayo ang tatawag sa pamilya. Ialok ninyo ang tulong. Sandali siyang tumahimik, pinipili ang mga susunod na salita. Ngunit, gusto kong gawin ito sa isang partikular na paraan. Ano po iyon, sir? Tanong ni Ms. Dizon, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Gawin ninyo itong parang isang mahigpit na proseso ng gobyerno. Ipaalam ninyo na sasagutin natin ang lahat, ngunit may mga kondisyon. Kailangan nilang isumite ang lahat ng kanilang financial records bilang patunay ng kahirapan. Kailangan nilang pumirma sa isang kasunduan na babayaran nila ang tulong sa pamamagitan ng community service kapag gumaling na ang pasyente. Gawin ninyong tunog na ang tulong natin ay hindi isang regalo, kundi isang utang na may mabigat na kapalit. Gusto kong maramdaman nilang sila isinusuri at hinuhusgahan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pero, sir, nag-aalang ang sabi ni Ms. Dizon. Hindi po ganyan ang ating karaniwang pamamaraan. Ang ating misyon ay magbigay ng tulong na may dignidad. Alam ko, matigas na sabi ni Ricardo. Ngunit ito ay hindi isang karaniwang sitwasyon. Isa itong pagsubok sa karakter, Ms. Dizon. Kailangan kong malaman kung ang dangal ba ay mas matimbang kaysa sa pangangailangan. Gawin mo. Masusunod po, Sir Ricardo. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Sumandal siya sa kanyang silya at muling tumitig sa labas ng bintana. Ang plano ay nakalatag na. Isang bitag na may dalawang posibleng hantungan. Kung tatanggihan ni Ara ang tulong dahil sa pride, masasaktan ang kanyang ama. Kung tatanggapin niya ito, ibig sabihin ay kaya niyang lunukin ang anumang kahihiyan para sa kanyang pamilya, isang katangiang hindi kailanman magkakaroon si Isabela. Sa parehong sitwasyon, makikita niya ang tunay na pagkatao ni Ara Cruz. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kabila ng lahat ng pag-iingat at hinala, lihim siyang umaasa sa magiging sagot nito. Samantala, sa isang malamig at abalang pasilyo ng ospital ng Maynila, nakaupo si Ara sa isang bangkong bakal, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang luha ng kanyang ina at ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay tila humihila sa kanya pababa. Biglang nagring ang kanyang mumurahing cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello. Magandang gabi po, sabi ng isang malamig at formal na boses sa kabilang linya. Ito po ba si Inez Arabella Cruz? Ako po si Ms. Dizon mula sa Magdiwang Foundation. Tumatawag po ako tungkol sa sitwasyon ng inyong ama, si Inez Benjamin Cruz. Nais po naming ipaalam na handa ang aming foundation na sagutin ang lahat ng kanyang gastusin sa ospital, ngunit mayroon po kaming ilang mga kondisyon. Napaangat ang ulo ni Ara. Isang sinag ng liwanag. Ngunit habang nagpapatuloy sa pagsasalita ang babae, dahan-dahang naglaho ang liwanag na iyon, napalitan ng isang komplikadong pagpipilian na hahamon sa kanyang dangal at sa kanyang pagmamahal. Ang mga salita ng babae sa telepono ay umalinggaw sa isipan ni Ara na parang isang basag na kampana. Magdiwang Foundation sasagutin ang lahat, ngunit may mga kondisyon. Ang paunang kislap ng pag-asa na naramdaman niya ay mabilis na nilamon ng isang malamig at mapanghamak na pakiramdam. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong bakal sa pasilyo ng ospital. Ang cellphone ay nanlalamig sa kanyang palad. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina ay patuloy sa tahimik na pag-iyak, ang mga balikat nito'y nanginginig. Mula sa siwang ng pinto ng emergency room, naririnig niya ang hirap na paghinga ng kanyang ama. Isumite ang lahat ng financial records patunay ng kahirapan. Pakiramdam ni Ara ay hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. Ang bawat sentimong inipon niya, ang bawat utang na hindi pa nababayaran, ang bawat araw na kinapos sila, lahat ay kailangang ilatag sa isang estranghero para husgahan kung sila ba ay karapat-dapat sa tulong. Pirmahan ang kasunduan babayaran sa pamamagitan ng community service. Isang utang na walang halaga. Isang tulong na may tanikala. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata.
Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at kahihiyan. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama bago sila tuluyang nalugi, "Anak, ang yaman, nawawala. Pero ang dangal, kapag iyan ang binitawan mo, mahirap nang pulutin." Ngunit ngayon, ang buhay ng kanyang ama ang nakataya. Ang dangal ba ay maipambibili ng gamot? Ang pride ba ay kayang magpaandar sa makinang tutulong sa paghinga nito? "Ara, anak, anong sabi?" tanong ng kanyang ina, ang boses ay basag. "May pag-asa ba?" Tumingin si Ara sa desperadong mukha ng kanyang ina. Paano niya sasabihin na ang pag-asang inaalok ay may kasamang pagyurak sa kanilang pagkatao? Na para silang mga pulubing kailangang magmakaawa at patunayan ang kanilang pagiging kahabag-habag. May tumawag po, Nay. Isang foundation. Tutulong daw po sila, sabi niya, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang ina, ngunit mabilis iyong napawi nang makita ang itsura sa mukha ni Ara. Pero, hindi makasagot si Ara. Tumayo siya. "Magpapahangin lang po ako, sabi niya, bago pa man siya tuluyang mapahagulhol sa harap nito. Ang hangin sa labas ng ospital ay mabigat at amoy uso, ngunit para kay Ara, ito ay isang kaluwagan mula sa amoy ng antiseptiko at sakit sa loob. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon, ang kanyang isip ay isang magulong kampo ng digmaan. Dangal o buhay? Dangal ng pamilya o buhay ng aking ama? Napaupo siya sa isang bangketa sa ilalim ng isang puno, malapit sa isang nagtitinda ng fishball. Ipinatong niya ang kanyang siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. "Mukhang mas mabigat pa sa semento ang dinadala mo, ah." Napaangat ang ulo ni Ara sa pamilyar na boses na iyon. Nakatayo sa harap niya si Rico, may hawak na 2 stick ng fishball. Ang suot niya ay ganoon pa rin, simpleng t-shirt at maong, ang mga braso ay may mga bakas pa rin ang dumi mula sa trabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara sa iba, isang tunay na pag-aalala. "Rico," bulong niya, gulat. "Anong ginagawa mo rito?" "Napadaan lang." "Uwi na sana galing sa trabaho," sagot nito, umupo sa tabi niya sa bangketa. Inabot nito sa kanya ang isang stick ng fishball. "O, kumain ka muna. Baka gutom lang yan." Umiling si Ara. "Salamat pero wala akong gana." Hindi siya pinilit ni Rico. Kinain nito ang fishball sa isang stick at itinabi ang isa. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang ingay ng kalsada ang kanilang naririnig. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay mapag-unawa. "Ang tatay ko nasa ospital," biglang sabi ni Ara, hindi na napigilan ang sarili. Inatake sa puso. Tumingin sa kanya si Rico, ang kaninang bahagyang nakangiting mukha ay naging seryoso. "Kaya pala." At doon, bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa tawag mula sa foundation, ang mga kondisyon, ang kahihiyan, ang bigat ng pagpapasya. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang lahat sa isang lalaking halos ngayon niya lang nakilala. Marahil ay dahil sa ilalim ng buwan, sa tabi ng isang karito ng fishball, hindi siya si Ara na tagapagtaguyod ng pamilya. Isa lang siyang dalagang nalilito at natatakot. Nakinig si Rico ng walang paghusga. Nang matapos si Ara, tumingin ito sa malayo, sa mga dumadaang sasakyan. "Alam mo, Ara," mahinang sabi nito. "Sa trabaho namin sa construction, laging mabigat ang buhat. Semento, bakal, hollow blocks. Minsan, akala mo hindi mo na kaya. Bibigay na ang likod mo." Nakinig lang si Ara, nagtataka kung saan patungo ang usapan. Pero ang pinakamabigat na buhatin, pagpapatuloy ni Rico, ay hindi ang semento. Ang pinakamabigat ay ang pride. Yung ayaw mong magpatulong kasi akala mo, senyales yon ng kahinaan. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang karunungang hindi niya inaasahan mula sa isang simpleng construction worker. "Yang dangal, Ara, hindi yan parang damit na kapag natuluan ng putik, marumi na. Nasa puso yan. Hindi nababawasan ang tulong na tinatanggap para sa mahal mo sa buhay." Ang mga simpleng salita ni Rico ay tumagos sa puso ni Ara na parang isang mainit na patalim, tinutunaw ang yelo ng kanyang pag-aalinlangan. Tama siya. Ang tunay na kahihiyan ay hindi ang pagtanggap ng tulong, kundi ang hayaang mamatay ang isang mahal sa buhay dahil sa pagmamatigas.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit sa pagkakataong ito'y luha ng kalinawan. Kinabukasan, buo na ang loob ni Ara. Tinawagan niya si Aries Dizon at sinabing tinatanggap nila ang alok. Isang oras ang lumipas, isang kinatawan mula sa foundation ang dumating sa ospital. Isang babaeng nakaunipormeng kulay beige, may dalang isang makapal na folder. Dinala sila nito sa isang maliit na opisina sa loob ng ospital. Ang bawat pahina ng kontrata ay ipinaliwanag sa kanila sa isang malamig at formal na paraan. Habang nakikinig, nararamdaman ni Ara ang bawat salitang tila isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang pride. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya iyon, naaalala niya ang mga salita ni Rico. Ang dangal, nasa puso. Nang iabot sa kanya ang ballpen, sandali siyang natigilan. Ang bigat ng ballpen sa kanyang kamay ay parang bigat ng isang malaking bato. Ito ang pagsuko. Ito ang pag-amin ng kanilang pagkatalo sa buhay. Ngunit ito rin ang pag-asa. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, inilagdan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Pagkatapos ng pirmahan, tila bumilis ang lahat. Ang kanyang ama ay agad na inilipat sa isang pribadong silid. Ang mga espesyalista ay nagsimulang dumating. Kinahapunan, isinalang na ito sa isang mahalagang operasyon. Magkahawak kamay sina Ara at ang kanyang ina habang naghihintay sa labas ng operating room. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Pagkalipas ng halos 4 na oras, lumabas ang isang doktor na nakangiti. Ang operasyon po ay matagumpay, sabi nito. Stable na po ang kondisyon ni Enmith Cruz. Kailangan na lang po niya ng masusing pagpapagaling. Ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Ara sa buong buhay niya. Napahagulhol siya, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng labis na pasasalamat at kagalakan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Ang bigat na pinapasa niya sa loob ng maraming taon ay tila nabawasan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mang Ben, nagkaroon na ito ng kulay sa mukha at nakakangiti na muli. Si Ara naman ay nagpatuloy sa kanyang paglalako, ngunit sa pagkakataong ito, mas magaan ang kanyang mga paa at mas masigla ang kanyang puso. Gabi-gabi, dumadalaw si Rico sa ospital. Minsan ay may dala itong prutas, minsan ay mainit na lugaw. Upo sila sa pasilyo, mag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, ang init ng panahon, ang mga nakakatawang pangyayari sa Quiapo, ang mga pangarap. Isang gabi, habang tahimik silang nakaupo sa paborito nilang bangko, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang kapanatagan. Sa piling ni Rico, hindi niya kailangang magpanggap na malakas. Salamat, Rico, halos pabulong niyang sabi. Para saan, tanong nito. Sa lahat. Hindi sumagot si Rico. Ngunit sa katahimikan, naramdaman ni Ara ang paggalaw ng kamay nito sa ibabaw ng bangko, palapit sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay halos magdikit na. 1 sentimetro na lang ang pagitan. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, isang halo ng kaba at pananabik. Iyon na sana. Ngunit sa huling sandali, pareho silang umurong na parang natatakot sa kuryenteng maaaring dumaloy sa pagitan nila. Isang ngiting may kasamang hiya ang namutawi sa kanilang mga labi. Sa simpleng sandaling iyon, isang bagay na hindi masabi ng mga salita ang nabuo sa pagitan nila. Isang pangakong hindi pa binibigkas. Masaya ang puso ni Ara habang naglalakad pa uwi ng gabing iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi na isang madilim at nakakatakot na lugar. May liwanag na. May pag-asa. At may isang Rico na nagbibigay kulay dito. Habang papaliko siya sa isang mas tahimik na eskinita na shortcut patungo sa kanilang bahay, natigilan siya. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, may nakaparadang isang makintab at itim na sasakyan. Isang sasakyang hindi mo makikita sa kanilang lugar. Mamahalin. Sa tabi nito ay isang lalaking naka-Amerikana, tuwid na tuwid ang pagkakatayo. Nakikipag-usap ito sa isang lalaking nakatalikod. Nangunot ang noo ni Ara. Pamilyar ang tindig ng lalaking nakatalikod. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa mga anino. Habang papalapit, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Kilala niya ang kupas na maong na iyon. Kilala niya ang kulay abong t-shirt na iyon. Si Rico. Bago pa man niya matawag ang pangalan nito, narinig niya ang malinaw na boses ng lalaking naka-Amerikana sa katahimikan ng gabi.
Opo, sir. Hihintayin ko na lang po kayo sa kotse. Nasa loob na po ang mga dokumentong kailangan ninyong pirmahan para sa pulong bukas. Sir, ang salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Hindi, boss. Hindi, per. Kundi, sir, isang salitang may kasamang bigat, respeto, at kapangyarihan. Isang salitang hindi ginagamit para sa isang simpleng construction worker. Natigilan si Ara sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga paa ay tila napako sa semento. Ang kagalakan na pumupuno sa kanyang dibdib kanina ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang malamig at matalim na pagdududa. Nakita niyang tumango si Rico. Ang kilos nito ay hindi na ang kilos ng isang simpleng manggagawa. Mayroon itong otoridad, isang uri ng katiyakan na hindi niya pa nakikita rito dati. Pumasok ang lalaking naka-Amerikana sa driver's seat ng kotse, iniwan si Rico na nakatayo pa rin sa ilalim ng post ng ilaw. Ang isip ni Ara ay naglakbay pabalik. Ang biglaang pagdating ng foundation. Ang perpektong tiyempo ng tulong. Ang paraan ng pagdalaw ni Rico na parang alam nito ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ngunit ang nabubuong larawan ay isang bagay na nakakatakot at hindi niya maintindihan. Sino ka ba talaga, Rico? Iyon ang tanong na umalinggaw-ngao sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Ang init ng namumuong pagtitiwala at pag-ibig ay mabilis na nilalamon ng yelo ng hinala. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang dangal ay nasa puso, ay siya palang nagtatago ng isang malaking lihim. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang banig at nakikinig sa mahimbing na paghinga ng kanyang natutulog na ama, hindi mapakali si Ara. Ang imahe ni Rico na kausap ang lalaking naka-Amerikana ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan. Iyon ang salitang bumabagabag sa kanya. Maliit man o malaki, ang pundasyon ng anumang relasyon ay tiwala. At sa isang iglap, ang pundasyong sinimulan nilang buuin ni Rico ay nagkaroon ng malaking lamat. Ang bawat hakbang ni Ricardo palayo sa eskinita, kung saan niya iniwan ang kanyang kotse, ay tila may bigat ng 1,000 blok ng semento. Habang tinatahak niya ang madilim na daan pabalik sa ospital, ang kanyang isip ay isang magulong karera. Nakita niya ako. Nakita niya si Ramon. Narinig niya ba? Narinig niya ba ang salitang, sir? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa sa kaba sa isang high-stakes na business deal. Sa boardroom, ang mga numero at estratehiya ang kanyang sandata. Ngunit dito, sa larong ito ng puso at tiwala, siya ay hubad at walang kalasag. Ang isang maling salita, isang maling galaw, ay maaaring gumuho ng lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Hindi lang niya pinaghirapan. Ng lahat ng kanilang sinimulan. Ang imahe ni Ara, ang pagod ngunit matatag nitong mga mata, ang unti-unting paglambot ng ekspresyon nito tuwing magkasama sila, ang namumuong pagtitiwala, lahat ay tila isang babasaging figurin na ngayon ay nasa bingit ng pagkabasag. At kasalanan niya ang lahat. Pagdating niya sa pasilyo ng ospital, nakita niya si Ara na nakaupo sa parehong bangko, ngunit ang liwanag sa mukha nito kanina ay wala na. Napalitan ito ng isang ulap ng pagkalito at pag-aalinlangan. Nang makita siya nito, tumayo ito, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, isang depensibong postura. Rico, sabi nito, ang boses ay patag. Kanina, sa labas sino iyong kausap mo? Huminga ng malalim si Ricardo, pinapakalma ang kumakabog niyang puso. Ito na iyon. Ang pagsubok. Kailangan niyang maging kapanipaniwala. Kailangan niyang magsinungaling ng perpekto. Ah, yon ba, sabi niya, sinubukang maging kaswal, na para bang isa iyong ordinaryong bagay. Tumingin siya sa mga mata ni Ara, pilit na pinapanatili ang koneksyon. Si Mang Ramon yon. Dati ko siyang amo sa isang kumpanyang pinasukan ko. Medyo may edad na, nagpapatulong lang tungkol sa sasakyan niyang nasiraan kanina. Pinag-aralan ni Ara ang kanyang mukha, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Tinawag kanyang, sir. Ang mga salita ay direkta, walang paligoy. Napalunok si Ricardo. Ang kasinungalingan ay kailangang lagyan ng isa pang patong. Ganoon lang talaga siya, magalang sa lahat, kahit sa mga dati niyang tauhan, patuloy niya, isang maliit na ngiti ang pilit niyang isinukli. Mabait na tao. Utang ko pa nga sa kanya ang pagrerekomenda sa akin sa construction site na pinagtatrabahuhan ko ngayon.
Isang kasinungalingan na binuo mula sa mga pira-piraso ng katotohanan. Si Ramon ay dati niyang kiamod sa paggabay sa kanya sa negosyo. At utang na loob niya rito ang maraming bagay. Ang mga detalyeng iyon ang nagbigay ng bigat at kredibilidad sa kanyang kwento. Tinitigan siya ni Ara ng ilang sandali pa, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kaluluwa ni Ricardo. Sa wakas, dahan-dahan itong tumango at ang tensyon sa mga balikat nito ay bahagyang nabawasan. Ganoon ba? Akala ko kung sino na. Nakahinga ng maluwag si Ricardo, ngunit ang hangin na kanyang hinugot ay may kasamang bigat ng pagkakasala. Nakuha niya ang gusto niya, nalampasan niya ang pagsubok. Ngunit ang bawat kasinungalingan ay isang lason na unti-unting pumapatay sa anumang tunay na namamagitan sa kanila. Alam niyang hindi sapat ang isang palusot. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang patunayan na siya, si Rico, ay tapat sa nararamdaman niya, kahit na ang pagkatao niya ay isang malaking kasinungalingan. Sa mga sumunod na linggo, dinoble ni Ricardo ang kanyang pagsisikap. Hindi na lamang sa ospital siya dumadalaw. Kapag wala siyang itrabaho sa construction, pumupunta siya sa bahay ni Ara. Tumutulong siyang magbuhat ng mga balde ng tubig, nag-aayos ng mga sirang bintana, at nakikipagkwentuhan sa mga kapatid ni Ara na tila matagal na silang magkakakilala. Pinapanood niya kung paano sila nagsisiksikan sa kanilang maliit na tahanan, kung paano ang isang piraso ng ulam ay pinaghahatian ng lahat. Ang puso niya ay nasasaktan para sa kanila, ngunit kasabay nito, isang malalim na paghanga ang kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kahirapan, ang pagmamahal sa pamilyang iyon ay buo at hindi matatawaran. Dito na ang bagong simula natin, masayang sabi ng nanay ni Ara. Isang hapon, isinama niya si Ara sa Luneta Park. Walang mamahaling kotse, nag-jeep lang sila. Walang fine dining, bumili lang sila ng mais at maruming sorbetes mula sa mga naglalako. Umupo sila sa damuhan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, pinapanood ang mga batang naghahabulan at mga pamilyang nagpipiknik. Alam mo, simula ni Ara, habang nakatingin sa malayo. Matagal na akong hindi nakakapunta rito. Mula noong nagkasakit si tatay, parang lahat ng oras ko ay para na lang sa pagtatrabaho. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na ito umurong. Ang kanyang palad ay malambot at mainit sa loob ng kanyang magaspang na kamay. Lahat ng tao ay kailangan ng pahinga, Ara. Lahat tayo ay karapat-dapat sumaya. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa pasasalamat. Isang mas malalim na emosyon. Isang bagay na sumasalamin sa nararamdaman din niya. Ara, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay maseryoso na ngayon. Hindi ako magaling sa mga salita. Ang alam ko lang ay magbuhat ng semento at maghalo ng graba. Pero may isang bagay na sigurado ako. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Mula noong una kitang makita sa Quiapo, nagbago ang lahat. Masaya ako pagkasama kita. At gusto kong laging maging masaya kapag kasama ka. Napigil ni Ara ang kanyang paghinga. Gusto kong maging higit pa sa kaibigan, Ara, pag-amin ni Ricardo, inilalabas ang mga salitang matagal ng gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pwede bang maging tayo? Hindi agad sumagot si Ara. Ibinaling nito ang tingin sa mga batang naglalaro at nakita ni Ricardo ang isang munting ngiti sa mga labi nito. Nang muli itong humarap sa kanya, ang mga mata nito ay nagniningning. Rico, sagot nito, at ang simpleng salitang iyon ay ang pinakamatamis na tagumpay na narinig ni Ricardo sa buong buhay niya. Ang kasunduan na maging magkasintahan ay nagbigay ng bagong kulay sa kanilang mga buhay. Ngunit para kay Ricardo, nagdala rin ito ng bagong alalahanin. Araw-araw niyang nakikita ang hirap ng pamilya ni Ara sa kanilang masikip na tahanan. Alam niyang malapit nang makalabas sa ospital ang ama nito, at ang lugar na iyon ay hindi angkop para sa pagpapagaling nito. Isang gabi, habang pauwi sa kanyang penthouse sa Giz, muli niyang tinawagan si Ramon. Ramon, kailangan ko ng pabor, sabi niya, habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana. Kahit ano po, Sir Ricardo. Mayroong isang promo ang isa sa ating mga real estate company, tama ba? Isang house and lot raffle para sa mga low-income families. Opo, sir. Ang Bahay Pag-asa promo. Bubunutin ang mananalo sa susunod na linggo. Gusto kong manalo ang isang pamilya, sabi ni Ricardo. Pamilya Cruz.
Mula sa Quiapo. Tiyakin mong ang pangalan ni Arabella Cruz ang mabubunot. Gawin mo itong malinis. Walang anumang bakas na mag-ugnay sa akin. Naiintindihan mo? Malinaw po, sir. Ituturing ko na pong tapos. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. May bahagi sa kanya na nakakaramdam ng pagkakasala sa muling pagmamanipula sa mga pangyayari. Ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais niyang mabigyan ng magandang buhay si Ara at ang pamilya nito. Ito ay para sa kanila, sabi niya sa sarili. Hindi nila kailangang malaman. Makalipas ang 1 linggo, kasama si Ricardo sa bahay ni Ara nang dumating ang isang sulat. Isang opisyal na sobre na may logo ng real estate company. Kinakabahang binuksan ito ni Ara. Habang binabasa niya ang mga salita, dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi totoo to, bulong niya, nanginginig. Ipinakita niya ang sulat sa kanyang ina. Binabati kita, Ying Arabella Cruz. Ikaw ang maswerteng nagwagi ng isang brand new house and lot sa aming Bahay Pag-asa Grand Raffle. Basa ng kanyang ina sa malakas na tinig, bago na pahagulhol sa iyak. Ang sumunod na mga sandali ay isang masayang kaguluhan. Nagyakapan sila, nagtatalon sa tuwa. Ang mga kapatid ni Ara ay sumisigaw sa kagalakan. Si Ara mismo ay umiiyak, hindi makapaniwala. Lumapit ito kay Ricardo at niyakap siya ng mahigpit. Rico, totoo ba to? Nanalo kami ng bahay. Niyakap siya pabalik ni Ricardo, ang puso niya ay nag-uumapaw sa saya. Habang pinapanood niya ang mga dalisay na luha ng kagalakan sa mga mata ni Ara, naramdaman ni Ricardo ang isang uri ng kasiyahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ito ang totoong yaman. Ang makitang masaya ang babaeng mahal niya. Sa kanyang kotse ng gabing iyon, bago umuwi, tinitigan niya ang isang litrato sa kanyang telepono. Isang larawang kuha nila sa luneta, ang kanilang mga ngiti ay simple at totoo. Ito ang buhay na gusto niya. Ito ang kaligayahang natagpuan niya sa pagkukunwari. At determinado siyang protektahan ito, anuman ang mangyari. Kinabukasan, linggo, naisipan ni Ara na ipagdiwang ang kanilang swerte. Niyaya niya si Ricardo na mamili ng ilang mga gamit para sa kanilang ibagong bahay, sa isang mall sa Maynila. Masaya silang naglalakad, magkahawak kamay, tumitingin sa mga gamit sa bahay sa isang department store. Nagtatawanan sila habang pinipili kung anong kulay ng kortina ang babagay sa kanilang sala. Sa sandaling iyon, sila ay isang ordinaryong magkasintahan, nangangarap ng isang simpleng hinaharap. Bagay sa'yo yan, sabi ni Ara, habang isinusukat sa kanya ang isang simpleng sombrero. Bolero, natatawang sagot ni Ricardo. Habang inaalis niya ang sombrero, isang anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango, isang halimuyak na hindi niya malilimutan, ang biglang pumuno sa hangin. Channel No. 5. Nang lumingon siya, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ilang metro mula sa kanila, nakatayo si Isabella Rostova. Perpekto ang ayos, nakasuot ng isang damit na nagkakahalaga marahil ng buong bahay ni Ara. Nakatingin ito ng direkta sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik, una sa pagkabigla, na mabilis na napalitan ng isang malamig at mapanirang galit nang makita nito ang kamay ni Ara na nakahawak sa braso ni Ricardo. Ang multo ng kanyang nakaraan ay narito na. At sa itsura nito, handa itong wasakin ang lahat ng kanyang pinakaingatan. Lumipas ang ilang araw matapos ang kanilang pamamasyal sa mall, ngunit ang imahe ng babaeng iyon ay nanatiling isang munting tinik sa isipan ni Ara. Si Isabella. Ang pangalan ay maganda, ngunit ang paraan ng pagtingin nito kay Rico ay may bahid ng lason. Isang lumang kakilala, paliwanag ni Rico nang tanungin niya ito. Medyo komplikado ang nakaraan. Huwag mo na siyang isipin. Sinubukan ni Ara. Buong puso niyang sinubukan. Ang kanilang buhay ay nasa pinakamagandang yugto. Nakalabas na ng ospital ang kanyang tatay Ben at kasalukuyan itong nagpapalakas. Ang susi sa kanilang bagong bahay at lupa ay nasa kanila na, isang simbolo ng isang panibagong simula na hindi niya kailanman pinangarap. At si Rico, ang kanyang Rico, ay nasa tabi niya. Ang matatag na presensya nito ay isang pader na sumasangga sa kanya mula sa mga alalahanin ng mundo. Dapat sana'y perpekto ang lahat. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mapanuring tingin ni Isabella at ang paraan ng paninigas ng katawan ni Rico nang makita ito. Isang lumang kakilala.
Tila kulang ang mga salitang iyon. Mayroong isang kwentong hindi sinasabi, isang pinto na nananatiling nakasara. Ngunit pinili niyang huwag na itong buksan. Pinili niyang magtiwala. Pandesal. Mainit pa, sigaw niya sa kanyang pwesto sa Quiapo. Ang benta niya ay malakas nitong mga nakaraang araw. Tila gumagaan na ang lahat. Mumiti siya sa isang suki na bumili ng sorbetes. Ang ngiting iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi napilit. Hanggang sa dumating sila. Dalawang unipormadong lalaki, marahil ay mga tanod o opisyal ng barangay, ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Kayo po ba si Ile Arabella Cruz? Tanong ng isa, na mas matanda. Opo. Bakit po? Sagot ni Ara, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. May mga reklamo po kaming natatanggap tungkol sa pwesto ninyo, sabi ng mas bata. Nakaabala raw po sa daanan. May nagsasabi ring hindi raw malinis ang inyong paghahanda ng pagkain. Natigilan si Ara. Po. Pero ilang taon na po akong nagtitinda rito. Ngayon lang po nagkaroon ng ganyang reklamo. Maingat po ako sa kalinisan. Nagkibit balikat ang mas matandang lalaki. Pasensya na, miss. Trabaho lang. Kailangan naming imbestigahan. Sa ngayon, hindi po muna kayo pwedeng magtinda rito habang inaayos ang issue. Pero ito po ang ikinabubuhay namin, halos pakiusap ni Ara, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura. Ang lahat ay masyadong biglaan. Masyadong walang basehan. Bumalik na lang po kayo sa barangay hall bukas para pag-usapan, sabi ng lalaki bago sila tumalikod at umalis. Iniwan si Ara na nakatulala, ang kanyang mga paninda ay hindi nagagalaw at ang kanyang mundo ay muling nagsimulang gumuho. Nakatulala siyang umuwi ng hapong iyon, dala ang kariton na halos puno pa rin. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang isip niya ay blanko. Sino ang magrereklamo? Bakit ngayon pa? Pagdating niya sa kanilang lumang bahay, may naabutan siyang isang lalaking nakauniporme ng isang courier service, tila may hinahanap. Magandang hapon po. Hinahanap ko po si Ile Arabella Cruz, tanong nito. Ako po, mahinang sagot ni Ara. May nagpadala po para sa inyo. Inabot nito ang isang payak na brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan at address ang nakasulat sa labas, sa isang eleganteng sulat kamay. Pumirma si Ara sa logbook ng courier at kinuha ang sobre. Ito ay manipis, ngunit may kakaibang bigat. Pumasok siya sa loob ng bahay, umupo sa isang sulok at tinitigan ito. Ang kanyang puso ay kumakabog nang hindi niya malamang dahilan. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang sobre. Sa loob, may 3 piraso ng makintab na litrato. Ang unang litrato ay isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang makintab at itim na kotse, ang parehong kotse na nakita niya sa eskinita ilang linggo na ang nakalipas. Ang lalaki ay nakasuot ng isang mamahaling itim na suit, ang buhok ay maayos na nakaslick back. Ang tindig nito ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Tumingin si Ara ng mas malapit. Ang mukha. Gumuho ang kanyang paghinga. Si Rico. Ang pangalawang litrato ay kuha sa loob ng isang marangyang boardroom. Nakaupo si Rico sa dulo ng isang mahabang mesa, ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon habang nakaturo sa isang financial chart. Sa likod niya, nakatayo ang lalaking naka-Amerikana na nakita niyang kausap nito, ang dating amo nitong si Mang Ramon, na nakayuko ng bahagya, puno ng respeto. Ang huling litrato ang bumasag sa lahat. Isang screenshot mula sa isang business magazine website. Isang malaking larawan ni Rico, mas formal, mas seryoso. At sa ilalim nito ang headline. Ricardo E. Salvo A. Dangas bilyonaryong si likod ng tagumpay ng A. Salvo Corporation. DeSalvo. DeSalvo. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang tainga. DeSalvo Corporation. Ang pangalan ng real estate company na nagbigay sa kanila ng bahay at lupa. DeSalvo. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang mga litrato ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at kumalat sa sahig na semento. Ang ingay ng Quiapo kanina, ang seryosong mukha ng mga opisyal ng barangay, ang pag-aalala sa kanyang dibdib, lahat ay naglaho. Napalitan ito ng isang malinaw at nakabibinging katotohanan.
Isang kasinungalingan. Lahat ng ito. Isang malaki, kalkulado at malupit na kasinungalingan. Ang simpleng construction worker. Ang aksidenteng kipagkikita. Ang payo tungkol sa dangal. Ang magdiwang foundation na malamang ay pag-aari rin niya. Ang raffle na napanalunan nila. Ang lahat ay isang palabas. Isang dula kung saan siya ang bida na walang kamalay-malay. Isang malamig na galit ang pumalit sa gulat. Isang galit na nag-ugat hindi lamang sa panloloko, kundi sa kahihiyan. Ginawa siyang tanga. Ginawa siyang isang eksperimento. Isang charity case na pinaglaruan ng isang bilyonaryo na marahil ay nababagot sa kanyang marangyang buhay. Ang lahat ng alaala nila ay muling nag-play sa kanyang isipan, ngunit ngayon, bawat isa ay may bahid ng lason. Ang pagbili nito ng lahat ng kanyang pandesal. Hindi iyon tulong, iyon ay habag. Ang pagbisita nito sa ospital. Hindi iyon pag-aalala, iyon ay pagbabantay sa kanyang key investment. Ang pagiging magkasintahan nila? Ano iyon? Isang laro. Isang paraan para patunayan ang isang punto sa kanyang sarili. Pinulot niya ang mga litrato, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Kailangan niya itong harapin. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya ang katotohanan. Hinintay niya ito. Hindi siya pumunta sa construction site. Hindi niya ito tinawagan. Naghintay siya sa kanilang lumang bahay, sa gitna ng mga kahon na handa nang ilipat sa kanilang ibagong simula. Nang dumating si Rico dakong 6:00 ng gabi, ang mukha nito ay puno ng ngiti, may daladalang isang supot ng paborito niyang siopao. Kamusta ang araw mo? Masaya nitong bati. Hindi sumagot si Ara. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Agad na napansin ni Rico ang pagbabago. Nawala ang kanyang ngiti. May problema ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito, ngunit umatras si Ara na parabang ang paglapit nito ay nakapapaso. Sino ka ba talaga? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim, bawat salita ay puno ng pinipigilang sakit. Nangunot ang noo ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Si Rico too. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang mga litrato, isa-isa. Sino si Rico? Ulit niya. Ang construction worker. O si Ricardo de Salvove, ang bilyonaryong si. Ang reaksyon sa mukha ni Ricardo ay ang kumpirmasyong kailangan ni Ara. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatakot. Ibinagsak nito ang supot ng siopao sa sahig. Ara, di. Nasabi na lang nito, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Saan-saan mo nakuha yan? Mahalaga pa ba kung saan ko nakuha? Sigaw ni Ara, hindi na napigilan ang galit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Ang mahalaga, totoo ba ito? Lahat ng ito, ang pagpapanggap mo, ang tulong, ang bahay, lahat ba ito ay isang malaking laro lang para sa iyo? Hindi. Hindi yan totoo, mabilis na sagot ni Ricardo. Lumapit ito at sinubukang hawakan ang mga braso ni Ara, ngunit iwinaksi niya ito. Huwag mo kong hawakan, sigaw niya, ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nagsinungaling ka sa akin. Pinagmukha mo akong kawawa. Pinagmukha mo akong tanga. Ara, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Ricardo, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Magpapaliwanag ako. Nagsinungaling ako, pero hindi sa nararamdaman ko para sa'yo. Maniwala ka, ang dahilan ko di. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang marahan, ngunit malinaw na palakpak ang narinig nila mula sa may pintuan. Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Isabella Rostova, nakasandal sa hamba ng pinto na parabang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang pulang bestida ay isang agaw pansing kulay sa gitna ng kanilang payak na tahanan. Isang mapang-asar na ngiti ang nakaguhit sa kanyang perpektong mga labi. Bravo, Ricardo. Bravo, sabi nito, ang boses ay puno ng sarkasmo. Mukhang nahuli ka na. Dahan-dahan itong lumakad papasok, ang mga mata ay hindi inaalis sa nanlilisik na tingin kay Ara. Ako na ang magsasabi sa kanya, Ricardo, sabi nito na may mapang-asar na ngiti. Lumapit ito kay Ara, na tila isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Ara, tama?
Hayaan mong ipakilala ko sa'yo kung sino talaga ang kasintahan mo. Tila huminto ang hangin sa loob ng maliit na sala. Ang pagdating ni Isabela ay parang isang malamig na hangin ang taglamig na biglang pumasok sa isang mainit na silid, pinapatay ang lahat ng natitirang init. Ang kanyang presensya ay isang lason. Isabela, umalis ka rito, mariin ngunit nanginginig na utos ni Ricardo. Humakbang siya upang harangan ang daan nito papunta kay Ara. Ang protektahan si Ara ang tanging nasa isip niya. Ngunit tinawanan lang siya ni Isabela. Isang tawang walang kagalakan, puno ng panunuya. Umalis? Ngayon pa? Ngayon pa na nagsisimula pa lang ang pinakamagandang bahagi, Ricardo. Inilibot nito ang tingin sa kabahayan, sa mga nakakahon ng gamit, sa mga lumang pader, sa sahig na semento. Isang ngiwi ng pandidiri ang sumilay sa kanyang mukha. Ito pala ang bago mong mundo. How quaint. Tumigil ka na, sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay isang pakikibaka upang mapanatili ang kanyang kontrol. Binaliwala siya ni Isabela. Ang kanyang atensyon ay muling natuon kay Ara, na nakatayong tila isang estatwang bato. Ang mukha ay blanko sa pagkabigla, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagkalito. Alam mo, Ara, simula ni Isabela, ang boses ay malambing na parang seda, ngunit may talim ng isang kutsilyo. Huwag mong isipin na espesyal ka. Itong ginagawa ni Ricardo. Ang magpanggap na mahirap. Isa lang itong laro. Isang laro para sa mga mayayamang tulad namin na nababagot. Hindi totoo yan, sigaw ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa lason na ikinakalat ni Isabela. Oh, really? Taas kilay na tanong ni Isabela, tumingin ito kay Ricardo. Kung hindi ito laro, ano ito? Isang social experiment? Paano kaya mamuhay ang mga dukha? Makakahanap kaya ako ng tunay na pag-ibig sa gitna ng basura? Binalik nito ang tingin kay Ara. Ikaw ang naging sagot niya. Ang kanyang munting proyekto. Ang kanyang charity case. Pinapanood ka niya, pinag-aaralan, habang ikaw, kawawang nilalang, ay unti-unting nahuhulog sa kanyang patibong. Ang bawat salita ay isang dago. Nakita ni Ricardo kung paano ang bawat isa ay tumama kay Ara. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito, ang pag-igting ng kanyang mga panga. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng tiwalang pinaghirapan niyang itayo. Tumigil ka, muling sigaw ni Ricardo. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Isabela para itaboy ito, ngunit mabilis itong umiwas. Bakit, Ricardo? Natatakot kang malaman niya ang buong katotohanan, hamon ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Ang foundation na tumulong sa ama mo. Sa kanya yan. Ang bahay at lupa na napanalunan mo. Regalo niya yan. Hindi ka nanalo, Ara. Pinamukha ka lang niyang nanalo para maramdaman mong may silbi ka pa rin. Lahat ng ito ay kontrolado niya. Ang buong buhay mo nitong mga nakaraang buwan, hawak niya sa kanyang palad. Napapikit si Ara. Isang luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata, isang luha ng sukdulang kahihiyan. Ara, pakinggan mo ako ni. Pagmamakaawa ni Ricardo, ang kanyang boses ay basag. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Muling tumawa si Isabela. Pag-ibig. Anong alam mo sa pag-ibig, Ricardo? Ang alam mo lang ay kontrolin ang lahat. At ikaw naman, sabi nito, muling hinarap si Ara, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Isang anonymous na sobre, tama ba? Hulaan mo kung sino ang nagpadala. Ang huling piraso ng palaisipan. Ang huling pako sa kabaong. Pero alam mo kung ano ang pinakanakakatawa sa lahat ng ito, patuloy ni Isabela, tila iniipon ang lahat ng kanyang lakas para sa huling, pinakamasakit na suntok. Ang kapalaran ay mapaglaro talaga. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kapamilyar sa inyo. Bakit mayroon akong interes sa iyo? Lumapit ito ng husto kay Ara, halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Ibinulong nito ang mga susunod na salita, sapat lang para marinig nilang tatlo. Ang tatay mo, si Benjamin Cruz, pamilyar ang pangalan, hindi ba? Mayroon siyang maliit na karinderya noon. Matagumpay sana. Ngunit mayroon siyang business partner na niloko siya, tinakbuhan ang lahat ng kanilang pera, at naging dahilan ng pagbagsak ng inyong pamilya. Nanigas si Ricardo. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Hindi maaari.
Ang mukha ni Ara ay nagbago mula sa galit patungo sa isang blangkong pagkalito. Paano mo nalaman iyan? Ngumiti si Isabela, isang iting demonyo. Dahil ang business partner na iyon, ang taong sumira sa buhay ng pamilya mo ay ang tatay ko. Si Antonio Rostova. Kung mayroon mang tunog ang pagguho ng mundo, iyon na marahil iyon. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang bigat ng pagbubunyag ay tila humigop ng lahat ng hangin sa silid. Para kay Ara, ito ay hindi na lamang isang simpleng panloloko. Ito ay isang pagtataksil na may malalim na ugat sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang lalaking minahal niya ay konektado sa pamilyang sumira sa kanila. Ang tulong na ibinigay nito ay hindi na lamang isang laro, ito ngayon ay parang isang insulto, isang dugong pera mula sa mga taong may utang sa kanila. Dahan-dahang umatras si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ricardo, ngunit ang nakikita niya ay hindi na ang Kiriko na kanyang minahal. Ang nakikita niya ay isang Desalvo. Isang Rostova. Isang simbolo ng lahat ng sakit at pagdurusa na dinanas ng kanyang pamilya. Lahat kayo di. Bulong niya, ang kanyang boses ay walang laman, basag. Lahat kayo pare-pareho lang. Ara, hindi ko alam. Maniwala ka, hindi ko alam di. Desperadong sabi ni Ricardo, ang kanyang sariling mundo ay gumuho rin. Ang pagkakataon, ang masalimuot na sinulid ng tadhana, ay lumikha ng isang sitwasyong wala ng pag-asa. Hindi na siya pinakinggan ni Ara. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malala, kawalan. Isang kumpletong pagkawala ng lahat ng emosyon. Tila isang ilaw ang pinatay sa loob niya. Tumalikod siya. Ara, saan ka pupunta? Tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng panik. Hindi ito lumingon. Naglakad ito palabas ng pinto, palabas ng bahay, palabas ng kanilang peking mundo. Ara, sigaw ni Ricardo. Sinundan niya ito. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikisabay sa sigwa sa kanilang mga puso. Nakita niya si Ara na tumatakbo sa gitna ng kalsada, walang pakialam sa mga sasakyan, walang pakialam sa ulan na bumabasa sa kanya. Tumatakbo ito palayo, palayo sa kanya, palayo sa lahat ng kasinungalingan. Tumakbo rin si Ricardo. Ara, maghintay ka. Mag-usap tayo. Ngunit hindi ito huminto. Nagpatuloy lang ito sa pagtakbo hanggang sa maglaho sa dilim at sa lakas ng ulan. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa, talunan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila isang malamig na sampal ng katotohanan. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkatao para makahanap ng isang bagay na totoo. Ngunit sa huli, ang mismong pagkatao niya ang sumira sa lahat. Narinig niya ang pag-alis ng kotse ni Isabela. Nagtagumpay ito. Nasira nito ang lahat. Nanginig ang mga tuhod ni Ricardo at napaluhod siya sa basang semento. Ang lakas na ipinapakita niya sa boardroom, ang kapangyarihan na taglay ng kanyang pangalan, lahat ay walang silbi. Sa larong ito, natalo siya. Wasak. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya, ang kanyang boses ay garalgal. Hello, is this a relative of F. Benjamin Cruz? Tanong ng isang boses mula sa ospital, may halong pagmamadali. Tumawag po ang asawa niya. Muli po siyang inatake. Mas malala po ang sitwasyon ngayon. Kailangan ninyo pong pumunta rito agad. Binitiwan ni Ricardo ang telepono. Nahulog ito sa isang lusak ng tubig. Ang balita ay ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Hindi lamang niya sinira ang puso ni Ara. Ang kanyang mga kasinungalingan ay maaaring kumitil sa buhay ng ama nito. Ang pasilyo ng intensive care unit ay mas malamig kaysa sa karaniwang silid ng ospital. Mas tahimik. Ang katahimikan ay nakabibingi, pinupunit lamang ng paminsan-minsang pagbip ng mga makina at ng mga yabag ng mga nurse na nagmamadali. Nakaupo si Ara sa isang upuang plastik, nakatingin sa salamin na naghihiwalay sa kanya mula sa silid kung saan nakaratay ang kanyang ama. Hindi na siya umiiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha niya sa gitna ng ulan, sa mahabang paglalakad niya ng walang direksyon matapos tumakbo palayo. Ang natira na lamang ay isang malawak at blangkong pamamanhid. Ang galit ay naroon pa rin, isang nagbabagang uling sa ilalim ng abo ng kanyang pagod na kaluluwa.
Ngunit sa ibabaw nito ay ang isang nakapanghihinang pag-unawa. Habang nakatitig siya sa payapang mukha ng kanyang ama, na napaliligiran ng mga tubo at wire, pinagtagpi-tagpi niya ang lahat. Ang pagdating ng foundation noong gabing una itong isinugod. Ang himala ng Tirafo. Ang bawat tulong, bawat ngiti, bawat kilos ni Ricardo. Mali. Lahat ay mali. Ang pundasyon ng kanilang relasyon ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan. Ngunit habang inaalala niya ang bawat sandali, ang pag-aalala sa mga mata ni Rico, nang matapon ang kanyang paninda, ang init ng kamay nito, ang sinseridad sa boses nito nang payuhan siya tungkol sa dangal. Isang bahagi niya ang hindi makapaniwala na lahat ng iyon ay isang laro lamang. Naunawaan niya na ang ginawa ni Ricardo ay nag-ugat din sa sarili nitong sakit. Isang taong nasaktan na minsan, na natakot ng masaktan muli. Isang taong mayaman na gustong makahanap ng isang bagay na hindi nabibili ng pera. Mali ang kanyang paraan. Malupit at mapanlin lang. Ngunit ang intensyon sa likod nito marahil ay may bahid ng katotohanan. Ngunit ang koneksyon nito sa mga Rostova, iyon ang sugat na pinakamahirap gamutin. Miss Cruz. Napaangat ang tingin ni Ara. Isang doktor ang nakatayo sa harap niya. Gising na po ang tatay ninyo. Hinahanap po kayo, sabi ng doktor na may bahagyang ngiti. Nalagpasan na po niya ang pinakamapanganib na yugto. Isang munting pag-asa. Isang munting sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Tumayo siya at pumasok sa silid. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo si Ara sa tabi ng kama ng kanyang ama, hawak ang kamay nito. Tahimik lang sila, ngunit sa katahimikang iyon, mayroong pag-unawa at pagmamahal. Isang marahang katok sa pinto ang pumukaw sa kanilang pansin. Bumukas ito at iniluwan nito si Ricardo. Hindi si Ricardo de Salvove, ang taong pumasok ay si Rico. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong nabasa pa sa ilang bahagi. Ang buhok nito ay magulo, ang mga mata ay namumugto at pula. May mga bakas ng dumi sa kanyang mukha at damit na para bang napaluhod ito sa putikan. Mukha siyang talunan. Mukha siyang wasak. At sa itsurang iyon, nakita ni Ara hindi ang bilyonaryo, kundi ang lalaking nakilala niya sa Quiapo. Natigilan si Ricardo nang makita siyang gising at nakatingin sa kanya. Tumayo ito sa may pintuan, hindi makalapit, na para bang may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Ara, di. Sabi nito, ang boses ay paos. Kamusta ang tatay mo? Hindi sumagot si Ara. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa ama, na ngayon ay nakatingin din kay Ricardo. Ikaw yung construction worker na kaibigan ng anak ko, mahinang tanong ni Mang Ben, ang boses ay hirap pa. Napayuko si Ricardo, hindi makatingin ng diretsyo. Opo at hindi po, sagot nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ako po ang dahilan kung bakit nangyari ito. Ako po ang dahilan ng lahat. Nagulat si Mang Ben, ngunit hinayaan lang nitong magpatuloy si Ricardo. Lumakad si Ricardo papalapit, ngunit hindi sa tabi ni Ara, kundi sa paanan ng kama, pinapanatili ang distansya. Wala akong anumang palusot, Ara, sabi nito, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Walang anumang paliwanag na makapagpapagaan sa sakit na idinulot ko. Nagsinungaling ako. Naging duwag ako. At dahil sa akin, halos mawala ang buhay ng tatay mo. Patawad. Ang salitang patawad ay binitawan niya nang walang anumang pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Puno ito ng bigat at katapatan. Pero hindi ako naparito para lang humingi ng tawad, pagpapatuloy ni Ricardo, at may ibang kislap na lumitaw sa kanyang mga mata, isang kislap ng determinasyon. Naparito ako para mag-alok ng isang bagay na dapat kong ginawa sa simula pa lang. Hindi tulong. Hindi limos. Tumingin ito kay Mang Ben at pagkatapos ay kay Ara. Hustisya. Nangunot ang noo ni Ara. Hindi ko alam ang tungkol sa koneksyon ng pamilya ko sa mga Rostova hanggang kanina lang, sabi ni Ricardo. Ngunit ngayon na alam ko na, hindi ko ito palalampasin. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan at yaman na mayroon ako para panagutin si Antonio Rostova sa batas, para sa panlolokong ginawa niya sa pamilya ninyo maraming taon na ang nakalipas. Ibabalik ko sa inyo, hindi lamang ang perang ninakaw niya, kundi pati na rin ang dangal na pilit niyang inagaw. Ito ay isang alok na hindi inaasahan ni Ara. Hindi ito alok ng pera o ng mas magandang buhay.
Ito ay alok na ituwid ang isang napakatagal ng pagkakamali. Ito ay pag-amin sa kasalanan ng isang pamilya at pag-ako sa responsibilidad na itama ito. Ang nagbabagang uling ng galit sa puso ni Ara ay unti-unting namatay, napalitan ng isang mainit na agos ng pag-unawa. Dito, sa harap niya, ay isang lalaking inaako ang lahat ng kanyang pagkakamali at handang gawin ang tama, gaano man ito kahirap. Tumingin si Ara sa kanyang ama. Nakita niya itong dahan-dahang tumango, may luha ng pasasalamat sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam na ni Ara ang kanyang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na iyon ang magdikta sa iyong hinaharap. Epilogo, 3 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana ng isang abalang opisina. Ngunit hindi ito ang malamig at bakal na opisina sa isang skyscraper sa Keys. Ang lugar ay masigla, puno ng mga makina ng pananahi, mga rolyo ng tela, at mga babaeng masayang nagtatrabaho. Sa pader, nakasulat ang pangalan ng lugar, Pandesal ni Ara, Social Enterprise. Si Ara, na ngayon ay mas may kumpiyansa at mas matatag, ay naglalakad sa pagitan ng mga hanay, nakikipag-usap sa kanyang mga empleyado, mga babaeng katulad niya noon na nagsusumikap na itaguyod ang kanilang mga pamilya. Mula sa isang maliit na tindahan ng pandesal, sa tulong ng tamang puhunan at sa kanyang sariling pagsisikap, pinalago niya ito. Ngayon, hindi lang sila nagbebenta ng tinapay, gumagawa na rin sila ng mga uniforme at iba pang mga produktong tela na nagbibigay ng trabaho sa maraming tao sa kanilang komunidad. Sa kabilang banda, tinupad ni Ricardo ang kanyang pangako. Ginamit niya ang kanyang impluwensya upang muling buksan ang kaso laban kay Antonio Rostova. Matapos ang isang mahabang laban sa korte, napatunayan ang kasalanan nito. Hindi lamang naibalik sa pamilya Cruz ang nawala sa kanila, kundi nabigyan din ng hustisya ang kanilang matagal ng dinadalang sakit. Si Isabela naman, matapos ang eskandalo, ay nawala na parang bula. Dumating si Ricardo sa opisina, hindi na nakasuot ng kupas na maong, ngunit hindi rin nakasuot ng isang formal na suit. Isang simpleng polo shirt at slacks. Lumapit siya kay Ara at niyakap ito mula sa likuran, hinalikan ito sa sentido. Kamusta ang pinakamagaling na esihi na kilala ko, bulong niya. Umiti si Ara at humarap sa kanya. Ayos lang. Pero mas magaling pa rin ang asawa ko. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pagmamahal, paggalang, at isang uri ng kapanatagan na nabuo mula sa mga lamat at pagsubok ng nakaraan. Mula sa labas ng opisina, isang maliit na boses ang tumawag. Mommy! Daddy! Isang batang babae na nasa mga 3 taong gulang, may mga matang tulad ng kay Ara at ngiting tulad ng kay Ricardo, ang tumatakbo papalapit sa kanila. Binuhat ito ni Ricardo at itinaas sa hangin na nagdulot ng malakas na halakhak mula sa bata. Magkahawak kamay nilang pinanood ang kanilang anak, isang buhay na simbolo ng kanilang pag-iibigan, isang pag-ibig na nasubok ng kasinungalingan ngunit pinatatag ng pagpapatawad. Isang pag-ibig na natagpuan hindi sa pagkukunwari, kundi sa pagtanggap ng buong katotohanan. Sila ay hindi na si Ieshit at si Tivong. Sila ay sina Ara at Ricardo. At ang kanilang kwento, sa wakas, ay naging totoo.